Bahagya pa lamang sumisilip ang liwanag ng umaga nang magkabiyak ang mundo. Dalawang matalim at hindi natural na tunog ng bakal ang pumunit sa umaga ng Afrika. Tumahimik ang lahat ng ibon, huminto ang lahat ng insekto sa paglagitik. Napigilang huminga ang sabana, nakikilala ang tunog na hindi kabilang sa sinaunang bokabularyo nito. Sa kung saan lampas sa kakahuyan ng akasya, umugong ang isang makina at unti-unting nawala sa kalayuan. Nag-iwan lamang ng alikabok at mapait na amoy na natutunaw sa mahalumigmig na hangin. Ang naiwan ay katahimikan at isang kakilakilabot na kawalang galaw. Isang babaeng gorila ang nakahandusay sa ginintuang damo. Ang kanyang malaking katawan ay hindi natural na tahimik. Ilang minuto lamang ang nakalipas, naghahanap siya ng pagkain kasama ang kanyang sanggol na nakayakap sa kanyang likod. Tinuturuan ito kung aling mga ugat ang matamis, aling mga dahon ang may tubig. Ngayon ay nakatitig na lamang sa kawalan ang kanyang madidilim na mata, malayo at walang buhay. Kinuha ng mga mangangaso ang kanilang hinahanap at naglaho na parang usok. Ngunit may hindi nila napansin. Nakadagan sa kanyang hindi gumagalaw na katawan, isang maliit na anyo ang nanginginig. Ang sanggol na gorila ay napakaliit, kasing laki lamang ng bagong silang na tao. Ang itim na balahibo nito ay malambot pa rin tulad ng sa mga bagong panganak. Hindi nito nauunawaan ang nangyari. Ang alam lamang nito ay nawala na ang init sa ilalim ng kanyang tainga, na ang mga bisig na laging nangangahulugang kaligtasan ay hindi na gumagalaw, na kahit gaano man kadesperado ang kanyang pag-iyak wala nang sasagot, kaya tumangis ito. Ang tunog na lumabas mula sa maliit na lalamunan ay primal at nakakawasak ng puso, isang dalas ng kalungkutan na tila umaantig sa mismong lupa. Umahon at bumaba ito tulad ng sugat na binigyan ng boses, kumalat sa mga kapatagan. Anumang nilalang na makakarinig nito ay agad makikilala ito. Ang universal na wika ng pagkakatapon, binibigkas ng mga ulila ng bawat uri mula pa noong simula ng panahon. Lumipas ang mga oras, tumataas ang araw, ginagawang pugo ng sabana. Ang sanggol, pagod na sa pag-iyak, ay gumapang ng ilang metro at bumagsak sa lilim ng matinik na palumpong. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib. Nagsisimula na ang malupit na epekto ng kakulangan sa tubig. Naglilibot ang mga langaw. Walang pakialam ang matinding init sa kapalaran ng maliit na nilalang. Samantala, mga 300 metro sa silangan, may gumalaw sa makapal na mga halaman. Sinusubaybayan niya ang isang pilay na zebra mula pa bago sumikat ang araw, isang madaling huli na sapat sa isang mag-isang mangangaso. Ngunit biglang tumigil ang leonesa nang makarating sa kanyang mga tainga ang mga tunog. Hindi ang mga putok ng baril na walang kahulugan sa kanya, kundi ang sumunod. Ang iyak na iyon, ang partikular at nakakadurog na iyak na pumukaw sa isang bagay na sinubukan niyang ilibing sa ilalim ng mga araw-araw na gawain ng pangangaso. Kilala niya ang tunog na iyon. Narinig niya ito sa sarili niyang lalamunan. 3 buwan na ang nakalilipas nang tangayin ng umaapaw na ilog ang kanyang mga anak mula sa lungga habang siya ay nangangaso. 3 maliit na buhay, tinangay bago pa man niya sila maabot. 3 tinig na hindi na niya maririnig pa. Mula ng gabing iyon, naglalagalag siyang mag-isa. Hindi pinaalis sa kanyang grupo dahil sa lakas, kundi dahil sa sarili niyang kawalan ng kakayahang makisama sa mga inang mayroon pa ring mga anak. Ngayon, laban sa bawat likas na pakiramdam na sumisigaw na ipagpatuloy niya ang kanyang pangangaso, dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa desperadong boses na iyon. Gumalaw ang lionesa sa mataas na damo na parang likidong ginto. Mababa ang katawan, matalas ang mga pandama. Kung ano ang inaasahan niyang makikita, hindi niya masabi. Ang aktwal niyang natuklasan ay nagpatigil sa kanya.
Doon, nakabahol sa ilalim ng mga tinik, may nakahigang bagay na hindi pa niya nakakaharap. Hindi eksaktong biktima, napakaliit, napakakaiba. May maitim na balat sa mga palad at patag na mukha na halos nagpapahayag. Tumingin ito sa kanya ng basang mga mata at sa halip na tumakas o lumaban, patuloy lamang itong tumangis na parang tinanggap na nito ang anumang kapalaran na papalapit. Sa mahabang sandali, hindi gumalaw ang Leonesa. Nakahanda ang kanyang mga kalamnan sa sinaunang alaala. Bawat ugat na inukit ng ebolusyon ay nagsasabing ito ay pagkain, mahina, walang depensa, hindi nangangailangan ng pagsisikap. Ang kanyang tiyan, walang laman mula kahapon, ay humigpit sa gutom. Isang kagat, iyon lang ang kailangan. Isang kagat at maipagpapatuloy niya ang kanyang mag-isang buhay nang walang komplikasyon. Ngunit hindi siya kumain. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang malaking ulo at huminga ng malalim, hinahatak ang amoy ng sanggol sa kanyang panlasa. Gatas, takot, kalungkutan, at sa ilalim ng lahat, may iba pa, isang bagay na tumutugma sa hungkag na espasyo sa kanyang sariling dibdib. Ang nilalang na ito, anuman ito, ay nawalan ng lahat. Katulad niya. Ang sumunod na nangyari ay tatalakayin ng mga mananaliksik, pagdedebatehan ng mga biyologo, tatanggihan ng mga mapagduda. Wala sa kanila ang naroon upang masaksihan ito. Wala sa kanila ang nakakita sa eksaktong sandali na ang milyon-milyong taon ng likas na pangangaso ay basta na lamang nawala. Ibinuka ng Leonesa ang kanyang mga panga, ang makapangyarihang mga panga, at isinara ang mga ito sa paligid ng katawan ng sanggol na gorila ng kasing lambot ng hamog sa umaga. Nanigas ang sanggol, pagkatapos ay nanlumo, sumuko sa anumang susunod. Ngunit walang nangyari. Sa halip, may paggalaw, ang sensasyon ng pagbuhat, pagdadala, pagtatransporta sa umuugoy na damo patungo sa hindi kilalang destinasyon. Dinala niya ito sa kanyang lungga, isang hukay sa ilalim ng sinaunang punso ng anay, malamig at nakatago kung saan dati niyang inalagaan ang kanyang sariling mga anak. Doon, ibinaba niya ang nanginginig na sanggol sa malambot na lupa at ipinulupot ang kanyang katawan sa paligid nito, lumilikha ng kuta ng init at lakas. Ang sanggol na gorila, gumagalaw sa sarili nitong likas na pakiramdam, ay nagsuksok sa kanyang balahibo at sa wakas, tumigil sa pag-iyak. Ang unang gabing iyon ang nagtatag ng plano para sa lahat ng sumunod. Nangaso ang Leonesa sa madaling araw, bumabalik na may karneng nginuyan niya ng pino para malunok ng sanggol. Sinuklay niya ang maitim na balahibo nito gamit ang magaspang na dilang gagamitin sana niya sa kanyang mga anak. Tinatanggal ang mga parasito, pinasisigla ang daloy ng dugo, tinuturuan ang katawan nito na may nag-aalaga. Nang lumapit ang mga yena sa lungga na akit ng kakaibang amoy, sinalubong niya sila ng bangis na nagpapatakbo sa kanila palayo sa dilim. Naging mga linggo ang mga araw. Lumakas ang sanggol, mas maliwanag ang mga mata nito, mas kumpiyansa ang pagkakahawak nito habang natututong kumapit sa buhok ng hindi inaasahang ina nito sa kanilang mga paggalaw sa teritoryo. Isang pagkakabigkis ang nabuo sa pagitan nila, hindi nakikita, hindi maipaliwanag, sapat na malakas upang muling isulat ang mga alituntunin ng dalawang magkaibang uri. Ngunit walang sikreto ang sabana. Kumakalat ang balita sa mga paraang hindi mauunawaan ng mga tao, sa pamamagitan ng mga marka ng amoy, sa pamamagitan ng tsismis ng mga ibon, sa pamamagitan ng banayad na pagbabago sa mga hangganan ng teritoryo. Sa kalaunan, ang grupo na dati niyang kinabibilangan ay natagpuan ang kanyang bagong realidad. 7 Leonesa at isang nangingibabaw na lalaki gumagalaw sa mga kapatagan sa kanilang gabing pangangaso,
biglang nakahatak ng amoy na nagpatigil sa kanila, isa sa kanila. Ngunit may dalang isang bagay na mali. Ang komprontasyon ay agaran at matindi. Lumapit muna ang lalaki, ang itim na buhok ay nakatayo. Isang ugong ang bumubuo sa kanyang dibdib. Sa likod niya, kumalat ang mga babaeng leon, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa maliit na madilim na anyo na nakadagan sa tagiliran ng kanilang dating kapatid. Sumabog ang mga ungol, nakalantad ang mga ngipin, malinaw ang mensahe, hindi ito maaaring payagan. Pinalibutan nila siya, kumakagat, umuungol, ang kanilang mga katawan ay mahigpit sa agresyon. Isang babaeng leon ang sumugod, sinusubukang kunin ang sanggol sa kanyang mga panga. Hinarang siya ng leonesa ng hampas na nagpabagsak sa kanya. Isa pang atake ang dumating mula sa likuran, mga kuko na gumuhit sa kanyang balikat, nag-iwan ng marka na magiging permanenteng peklat. Gayunpaman, hindi niya isinuko ang kanyang inaalagaan. Tumagal ang komprontasyon hanggang gumabi. Nang tuluyang umurong ang grupo, na ihatid na ang kanilang mensahe, na natili ang leonesa kung saan siya nakatayo, nasugatan, pagod, ngunit hindi natalo. Ginawa na niya ang kanyang desisyon. Sa pagitan ng kanyang nakaraan at pagkakabilang, sa pagitan ng likas na pakiramdam at isang bagay na walang pangalan na nagniningas sa kanyang dibdib, pinili niya ang ulilang hindi sa kanya. Mula ng gabing iyon, tunay na siyang nag-iisa, isang tapon, isang ina na walang uri, at kahit papaano hindi ka pani-paniwala, hindi pa siya nakaramdam ng higit na kabuuan. Ang mga linggong sumunod ay lumikha ng bagong ritmo sa kanilang pag-iral. Kung walang grupo, ang kaligtasan ay nangangailangan ng muling pag-imbento. Ginugol ng leonesa ang buong buhay niya sa pangangaso ng sama-sama, nagpapalibutan, nag-aabang, nagbabahagi ng pagod at gantimpala. Ngayon bawat huli ay nakadepende sa kanya lamang at ang kabiguan ay nangangahulugang dalawang gutom na tiyan sa halip na isa. Umangkop siya. Wala siyang pagpipilian. Nagbago ang kanyang mga pamamaraan tungo sa mas maliit at mas maaasahang mga biktima. Mga baboy ramo na nagulat sa kanilang mga lungga, mga batang antelope na pansamantalang nahiwalay sa kanilang kawan. Natutunan niya ang pasensya na hindi niya alam na taglay niya, naghihintay ng maraming oras para sa isang pagkakataon. Kinakalkula ang bawat galaw nang may katumpakan ng isang nilalang na hindi kayang magkamali. Naging mas komplikado ang lahat dahil sa sanggol. Ang pag-iwan dito ng mag-isa sa lungga ay nag-aanyaya ng sakuna, mga sawa, mga agila, mga naglalagalag na mandaragit na naaakit ng kakaibang amoy nito. Ngunit ang pagdadala nito sa pangangaso ay imposible rin. Kaya nagbuo siya ng sistema. Maikling paglalakbay, hindi lumalayo, laging bumabalik bago gumalaw ang araw ng dalawang dangkal sa kalangitan. Umiksi ang kanyang sakop ng pangangaso sa bahagi lamang ng dati. Maraming mga magandang paghabol ang nagtapos ng maaga, iniwan sa sandaling nagbago ang hangin o may nakarating na hindi pamilyar na tunog sa kanyang mga tainga. Pumayat siya. Dumami ang mga peklat sa kanyang mga tagiliran, mga alaala mula sa desperadong mga labanan, mula sa mga biktimang lumaban ng mas matindi kaysa inaasahan, mula sa mga tunggalian sa teritoryo na dati niyang maiiwasan lamang sa pagpapakita ng dami ng kanyang grupo. Ngunit nanatiling matalim ang kanyang mga mata at nanatiling sapat ang kanyang mga nahuhuli. Laging halos. Ang sanggol samantala ay natututo ng sarili nitong mga aral. Pinanonood niya ito palagi. Ang madidilim na matatalinong matang iyon ay sinusubaybayan ang bawat galaw, bawat paggalaw ng tainga, bawat banayad na tensyon sa kanyang mga kalamnan. Kapag nanigas ang kanyang katawan, alam nitong dumapa sa lupa. Kapag kumampay ang kanyang buntot ng 2 beses ng sunod-sunod, nauunawaan nito ang senyas na umurong sa pinakamalapit na kublihan.
isang wika ang nabubuo sa pagitan nila, walang salita, likas, binuo mula sa pag-uulit at pangangailangan. Sa ika-4 na buwan nito sa kanya, na perpekto na ng batang gorila ang sining ng kawalang galaw. Dumaan ang mga mandaragit sa loob ng ilang metro nang hindi namamalayan ang presensya nito. Natutunan nito kung aling mga tunog ang bahagi ng normal na koro ng sabana at alin ang nangangailangan ng agarang pansin. Ang kaligtasan, ang pinakamalupit sa lahat ng mga guro, ay hinuhubog ito sa isang bagay na hindi kailanman makikilala ng mga ninuno nitong nakatira sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, may mga sandali ng kahangahangang pagmamahal. Sa mga gabi kapag tapos na ang pangangaso at nag-aalok ng kaligtasan ang lungga, sinusuklay ng leonesa ang sanggol ng may maingat na pag-aalaga. Ang kanyang dila, magaspang na parang balat ng puno, ay gumagalaw sa maitim na balahibo nito sa mabagal na paulit-ulit na paghaplos. Tinatanggal ang dumi, pinapanatiling malusog ito, nakikipag-usap sa pamamagitan ng haplos sa hindi kayang ipahayag ng sino man sa kanila. Ipinipikit ng batang gorila ang mga mata nito at sumisandal sa ritual na ito. Ang maliliit na daliri nito ay nakahawak sa kanyang buhok. Ang paghinga nito ay unti-unting bumabagal sa ritmo ng ganap na tiwala. Sa mga gabing bumagsak ang temperatura at pumuti ang damo sa hamog, gumawa siya ng hugis buwan na pananggalang sa paligid ng katawan nito. Nagsuksok ang sanggol sa init ng kanyang tiyan. Ang tibok ng puso nito ay nakasabay sa kanya, dalawang imposibleng nilalang na nagbabahagi ng init laban sa walang pakialam na lamig ng sananlibutan. May banal sa mga tahimik na oras na ito, isang bagay na lampas sa malupit na pagkalkula ng mandaragit at biktima, mga ngaso at hinahabol. Sa loob ng kanlungan ng pansamantalang lungga na iyon, naglaho ang mga kategorya. Mayroon lamang init, mayroon lamang presensya, mayroon lamang malalim na ginhawa ng hindi pag-iisa. Dumating ang panahon ng tagtuyot ng may matinding lakas. Umikli ang mga balon sa maputik na mga hukay. Nagsama-sama ang mga hayop sa natitirang mga pinagkukunan ng tubig. Ginagawa silang mas madaling mahanap, ngunit mas mapanganib na lapitan. Napakaraming mga mata, napakaraming mga kakompetensya. Itinutulak ng leonesa ang sarili ng mas mahirap kaysa dati. Kung minsan ay bumabalik sa lungga ng walang dala, ang kanyang mga tadyang ay lalong nakikita sa ilalim ng kanyang kulay gintong balahibo. Sa pinakamasamang linggo ng 3 sunod-sunod na pangangaso ay nagtapos sa kabiguan, gumawa siya ng isang kamanghamanghang bagay. Nakita niya ang mga itlog ng ostrich na nakabaon sa buhangin. Dinala ang mga ito isa-isa sa kanyang bibig at biniyak ang mga ito para inumin ng sanggol. Nanatili silang buhay dahil sa protina sa mga kritikal na araw na iyon. Ito ay paglutas ng problema na bihirang naitala sa mga mag-isang pusa, isang pag-aangkop na ipinanganak mula sa desperasyon, mula sa pagtanggi na hayaang magutom ang kanyang ampon na anak. Ang mga ulan nang sa wakas ay dumating ay nagdala ng ibang mga hamon. Binago ng baha ang mga pamilyar na landas sa mapanganib na mga daluyan ng tubig. Kinailangang ilipat ang lungga ng 3 beses sa isang buwan lamang. Ang mga bagyo ng kidlat ay nagpadala sa sanggol sa nanginginig na takot at natutunan ng leonesa na iposisyon ng kanyang katawan bilang hadlang laban sa mga elemento at sa takot, ang kanyang malalim na pagngungulungot, ang malalim na pagyanig na para sa pagpapakalma ng mga anak na nag-aalok ng anumang ginhawa na kaya nitong ibigay. Sa lahat ng ito, lumalalim ang kanilang pagkakabigkis sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng biyolohiya. Hindi na umuurong ang batang gorila sa kanyang paglapit. Sa halip,
Tatakbo ito patungo sa kanya. Pagbalik niya mula sa pangangaso, ipinapulupot ang mga braso nito sa kanyang binti. Bilang pagbati, ibinabaon ang mukha nito sa kanyang balahibo na may halatang kaginhawahan. Nagsimula na rin itong mag-ingay ng iba, mahinang mga ungol at mga tunog na tila espesyal na para sa kanya. Isang pribadong dialekto na umuusbong sa pagitan ng dalawang uri na walang ibinahaging kasaysayan ng komunikasyon. Siya naman ay nagkaroon ng mga ugali na hindi dapat taglayin ng Leonesa. Isang partikular na mababang daing na tumatawag sa sanggol sa kanyang tabi. Isang tiyak na paraan ng pagtulak dito ng kanyang ilong na nangangahulugang sumunod ng malapit. Isang buong bokabularyo ng mga pisikal na hudyat na pinino sa pamamagitan ng pang-araw-araw na paggamit, lumilikha ng tulay sa pagitan ng kanilang mga pagkakaiba. Ang mga hyena ang nananatiling panghabang buhay na banta. Lumilitaw sila na parang mga anino sa gilid ng liwanag, 3, kung minsan 5, paminsan-minsan ay higit pa. Ang kanilang katalinuhan ang nagpapanganib sa kanila. Natutunan nila na ang Leonesa ay naglalakbay kasama ang isang maliit at mahina at sinusubukan nila ang kanyang mga depensa ng may mapamaraang pagtitiyaga, mga pag-atake sa dapit hapon, mga koordinadong pagkaabala na idinisenyo upang ilayo siya sa sanggol. Mga matataas na tawag na nilalayong gambalain, paagutin at sa kalaunan ay mahanap ang isang sandali ng kahinaan na magbibigay sa kanila ng kanilang premyo. Tinanggihan niya sa kanila ang sandaling iyon, paulit-ulit, isang sagupaan ang halos nagresulta sa sakuna. 4 na hyena ang nag-aringkonada sa kanya laban sa batong tipak. Ang sanggol ay nakadikit sa likuran niya. Ang kanilang mga umiikot na katawan ay humihigpit na parang lubid. Lumaban siya ng may bangis na nagulat kahit ang sarili niya sumugod, humampas, binaliwalang ang mga atake na tumama sa kanyang mga hita. Nang matapos, 2 hyena ang nakahandusay na natalo at ang iba ay tumakas sa kadiliman. Pilay siyang naglakad ng ilang linggo pagkatapos, ngunit nanatiling hindi nasasaktan ng sanggol. Lumipas ang mga panahon, lumaki ang batang gorila, lumakas. Ang personalidad nito ay lalong nagiging malinaw. Nagpakita ito ng kuryosidad na kung minsan ay halos walang ingat, sinisiyasat ang mga insekto, sinusubukang umakyat sa mga punong hindi idinisenyo para sa katawan nito. Paminsan-minsang naglalagalag ng mas malayo sa lungga kaysa pinapayagan ng kaligtasan. Itinatama ng Leonesa ang mga ugaling ito ng may mahinang disiplina, isang mahinang ungol dito, isang pagtuturong tulak doon, mga pamamaraan ng pagpapalaki na inangkop mula sa ibang uri, ngunit kahit papaano ay epektibo. Ang mapapansin ng sinumang nagmamasid, kung mayroon man, ay ang halatang pagmamahal na dumadaloy sa magkabilang direksyon. Hindi lamang ito pagtitiis, hindi simpleng pagsasama. Tunay na minahal ng batang gorila ang hindi inaasahang ina nito. Hinahanap ang kanyang kasama, nagpapakita ng halatang pagkabalisa sa mga panahon ng kanyang pagliban at halatang kagalakan sa kanyang mga pagbabalik. At ang Leonesa, ang pinakamataas na mandaragit na nilikha para sa kaligtasan, ay tumitingin sa kakaibang madilim na nilalang na ito na may halatang kalambutan sa kanyang mga matang kulay amber. Naging pamilya sila na hindi nilalayon ng kalikasan o ebolusyon, hindi tinukoy ng iisang lahi o klasifikasyon ng uri. Sa halip ay tinukoy ng pagpili, ng sakripisyo, ng naipon na bigat ng di mabilang na maliliit na sandali, mga sesyon ng pagsuklay at pagbabahagi ng pagkain, malamig na mga gabi na pinagtiisan ng magkasama at mga panganib na hinarap ng magkatabi. Bawat kahulugan ng pagkakamag-anak na dapat nilang sundin, tahimik nilang muling isinulat. Napansin ng sabana
Ang mga hayop na nakasaksi sa kanilang pagdaan ay may dinadala, isang pagkagambala sa inaasahang kaayusan, isang bitak sa palagay na ang biyolohiya ang nagtatakda ng kapalaran. Ang kanilang pag-iral ay nagtatanong na walang komportabling sagot. Kung ang isang leonesa ay maaring mag-ina sa isang gorila, ano pa ang posible? Anong iba pang mga hangganan ang umiiral lamang dahil wala pang pumiling tumawid sa mga ito? 12 buwan pagkatapos magsimula ang kanilang hindi inaasahang pagsasama, habang naghahanda ang tanawin para sa isa pang siklo ng buhay at pagbabago, wala sa kanila ang naka-imagine kung ano ang naghihintay sa kanila. Paparating ang pagbabago. Dumating ito sa 4 na gulong, ginagabayan ng mga kamay ng tao, sa isang umaga na ang hamog ay nakakapit pa rin sa mababang lupain at ang kinabukasan ay hindi pa nasusulat. 11 taon nang nagbabantay si Jabari Mwangi sa mga lupaing ito, kilala niya ang mga kalooban ng sabana tulad ng pagkakilala ng isang marino sa dagat. Ang mga ritmo nito, ang mga panganib nito, ang kakayahan nito para sa kapwa na kamamanghang kagandahan at biglaang kabagsikan. Bilang isang batang ranger, nasaksihan niya ang mga kapanganakan at pagkawala, mga tagtuyot at mga baha, ang walang katapusang siklo na walang iniligtas. Naniwala siyang nakita na niya ang lahat ng kayang ialok ng ilang na ito. Pinatunayan siyang mali ng umagang iyon. Nagsisimula ng tumaas ang hamog nang umakyat ang kanyang jeep sa mababang bundok at napansin niya ang paggalaw sa damo sa ibaba. Kusang lumipat ang kanyang kamay patungo sa kanyang binokular, umaasa marahil na isang tiyeta sa maagang pangangaso o isang kawan ng impala na kumakain sa malamig na mga oras. Ang nakita niya sa halip ay nagpatigil sa kanya ng makina. Isang leonesa ang lumalapit sa sasakyan, hindi nangangamkam, hindi nangangaso, naglalakad ng may maingat, halos seremonyal na kabagalan. Ang ulo niya ay nakayuko at sa kanyang mga panga, dinadala ng may imposibleng kahinahunan ay isang madilim at maliit na bagay. Hindi huminga si Jabari, hindi siya umabot sa kanyang radyo. Pinanood lamang niya habang tinatawid ng leonesa ang huling mga metro ng bukas na lupa, tumigil ng direkta sa harap ng kanyang jeep at maingat, napakaingat, ibinaba ang kanyang dala sa pulang lupa. Isang sanggol na gorila, buhay, kumukurap sa kanya ng malalaking madidilim na mga mata. Tumuwid ang leonesa. Sa isang nakabitin na sandali, tiningnan niya ang ranger at mamaya ay susumpain ni Jabari na may naipasa sa pagitan nila sa katahimikan na iyon. Hindi eksaktong komunikasyon, isang bagay na mas malalim, pagkilala marahil o tiwala. Ang kanyang mga matang kulay amber ay may pagkapagod na nakikilala niya mula sa bawat ina na nagsasakripisyo ng lampas sa kanyang mga hangganan, at sa ilalim ng pagkapagod na iyon, isang desperadong pag-asa na ang kanyang ginagawa ay magiging sapat. Pagkatapos ay tumalikod siya, walang tunog, walang seremonya, bumalik siyang naglakad sa mataas na damo at naglaho na parang panaginip na natutunaw sa pagsikat ng araw. Hindi siya lumingon. Nanatiling nakapako si Jabari ng halos 1 minuto. Ang isip niya ay nagpupumilit na maintindihan ang kakarating lamang na nangyari. Isang mandaragit ang nagtiwala ng biktima sa isang tao. Isang leonesa ang nagsuko ng kanyang anak dahil iyon na malinaw ang naging sanggol na ito sa tanging mga kamay na pinaniniwalaan niyang makakapag-alok dito ng kinabukasang hindi niya kayang ibigay. Ang bigat ng desisyong iyon, ang laki ng sakripisyong iyon ay bumalot sa kanya na parang isang bagay na pisikal. Dahan-dahang bumaba siya sa jeep, lumapit sa sanggol kung saan ito nakaupo at nanginginig sa alikabok at lumuhod. Hindi ito tumakas sa kanya. Marahil ay natutunan nito mula sa hindi inaasahang ina nito na hindi lahat ng malalaking nilalang ay may masamang hangarin. Marahil ay wala na lamang itong matatakbuhan.
Nang iunat ni Jabari ang kanyang mga kamay, umabot pabalik ang sanggol na gorila, hinawakan ang kanyang mga daliri ng may nakagugulat na lakas at nagpahintulot na buhatin. Halos walang bigat ito, dala nito ang lahat. Pinangalanan niya itong Kito Swahili para sa pag-asa dahil sa sandaling iyon, nakayakap sa kanyang dibdib habang dinadala sila ng jeep patungo sa kanlungan. Si Kito mismo ang kumakatawan sa kanyang pag-iral. Pag-asa na ang habag ay kayang lumampas sa biyolohiya. Pag-asa na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng iisang wika. Pag-asa na sa kung saan sa malawak at walang pakialam na makinarya ng kalikasan, may puwang para sa mga himala. Umunlad si Kito sa mga sumunod na taon. Namangha ang koponan ng kanlungan sa katatagan nito sa mga kakaibang kilos na nagpapahiwatig ng pambihirang pagpapalaki nito, ang paraan ng pagtugon nito sa ilang mababang tunog, ang hindi pangkaraniwang tiwala na ipinapakita nito sa mas malalaking hayop, ang kalmang pinapanatili nito sa mga sitwasyong nagpapanik sa ibang mga ulilang primate. Dala nito ang mga aral ng leonesa sa kanyang mga buto kahit na dahan-dahan itong natututo kung ano ang ibig sabihin ng maging gorila. Kumalat ang kwento tulad ng mga ganitong kwento. Pinagdebatehan ito ng mga siyentipiko. Hinanap ito ng mga dokumentarista. Itinanggi ito ng mga mapagduda bilang pagmamalabis o maling interpretasyon. Wala sa mga iyon ang nagbago sa alam ni Jabari ng may ganap na katiyakan. Nasaksihan niya ang isang bagay na sumuway sa bawat alituntunin na itinuro sa kanya tungkol sa natural na mundo. At sa kung saan sa sabana, isang mag-isang leonesa ang nagpapatuloy ng kanyang pangangaso, walang laman na ngayon ang kanyang lungga, natupad na ang kanyang layunin. Kung naaalala niya ang kakaibang madilim na sanggol na kanyang pinalaki, kung naintindihan niya ang regalong ibinigay niya sa mundo sa simpleng pagtanggi na sundin ang kanyang likas na pakiramdam, ito ay mga tanong na lampas sa kaalaman ng tao. Ang nananatili ay ang patunay ng kanyang pagpili, isang batang gorila na nagngangalang Kito, buhay at lalong lumalakas, nagdadala ng pamana na isinulat hindi sa mga salita kundi sa tahimik na wika ng sakripisyo. May mga pagkakabigkis na hindi nangangailangan ng paliwanag. Umiiral lamang sila, karaniwan at kahanga-hanga, nagpapaalala sa atin na ang mga hadlang na pinaniniwalaan nating ganap ay madalas na walang iba kundi mga linya na ating iginuhit.